Boys and girls, listen up. I just want to share with you yung experience ko this past almost 1 week simula nung nag-start yung recruitment nationwide ng PCG. And a lot of messages na na-receive ko here in TikTok and dun sa FB page ko since naging active na ako sa FB page simula nung recruitment na nag-start kasi mas madali siyang mag-sendan ng pictures. Pag may mga inquiries, sendan mo lang ng pictures na base rin sa pinost ng CGHMC. Kaya mabilis lang siya. And naging active na ako this past few days sa page ko sa FB. And a lot of aspiring applicants na na-encounter ko about sa questions nila is specifically dun sa educational attainment nila. And paano daw pag expired na yung NC2 TESDA nila, yung TOR nila, hindi pa nila nakukuha, yung original, pwede ba authenticated na lang, tapos okay lang ba magpasa doon ng TESDA NC2 na expired, mga ganong questions, mostly mga ganon. Yung concern nila is about sa school requirements nila. Ngayon, na-realize ko, anong ginawa nyo boys and girls habang while waiting sa recruitment? Anong ginawa nyo? Ba't hindi nyo pa ni-request yan na alam nyo pala napapasok pala kayo sa serbisyo at mag-a-apply kayo sa PCG? Or nagkataon lang na gusto nyo lang mag-apply sa PCG kaya nararatel kayo ngayon o nahahassle kayo sa pag-request ng mga credentials nyo? Anong ginawa nyo boys and girls? Kasi kung gusto mo talaga pumasok sa isang trabaho, regardless kung sa PCG yan, sa Universal Service or private, dapat naging ready na kayo. May vision na kayo na dapat ready na yung mga requirements ko just in case na dumating yung recruitment, ready na, di ba? Lahat naman tayo may pinagkakabalan sa buhay. Pero if you are aspiring applicants at gusto mo talaga yung trabaho na papasukan mo, dapat maging ready ka na. Regardless kung di mo pa alam yung requirements, di ba? But mostly naman, ang magiging initial requirements lang naman dyan is mga TOR, yan, diploma. Kung mayroon kang TESDA NC2, yan, certificate. Kung expired, dapat na-renew mo na. Or kung anong pwede pang gawin, 'di ba? Hindi yung nandiyan na yung recruitment, 'di ba? Ongoing na yung recruitment, tsaka pala mag-aasikaso ng mga credentials mo sa school. So, 'di ba? Sayang yung araw, oras na instead na before dapat na mag-announce ng recruitment is ginawa mo na, 'di ba? So, dapat in-anticipate mo na yun para at least pag nandyan na yung recruitment, so magbibigay ka na lang, di ba? Magko-comply ka na lang kung anong kulang. Kasi yung mga Senumar, Pag-ibig, pati yung Pag-ibig, yung TIN, yung SSS, may mga nagtanong pa sa akin kung pwede daw yung TIN daw nila is sa parents or sa kamag-anak nila. Sino ba yung mag-a-apply, ha? Sino ba yung mag-a-apply? Ikaw, hindi yung ibang tao. And at the same time, madali lang kumuha ng TIN. So, dapat, before recruitment nga, sabi ko, iniready nyo na lahat yan, di ba? Nakalatag na. Pwede namang kumuha ng Pag-ibig number ng TIN na kahit wala pang trabaho swi mo lang para sa future application mo sa trabaho. Yun lang. But pag nandyan na, tsaka na kayo gagalaw, di ba? Pag nandyan na recruitment. So, boys and girls, I would really suggest that maging snappy kayo sa buhay naman kahit papano. Na wag niyong intayin na pag nandyan na ang laban, tsaka kayo lang magre-ready, di ba? So, dapat ina-anticipate nyo lagi yan. Na yan ngayon, kung halimbawa yung mga hindi nakapag-comply, like for example ngayon, hindi nakapag-comply ng NC2 kasi ka-graduate pa lang daw sila next month. Di ba? Alam naman natin yung deadline. Tapos yung mga kailangan sa TOR o kaya sa diploma, most especially sa TESDA nagkakalagay ng concern kasi expired na daw. So if ever na hindi kayo makahabol, pero wag naman sana, 'di ba? Makahabol kayo. I-ready niyo na 'yan by if ever may recruitment by next year. I-ready niyo na lahat 'yan, boys and girls, ha? I-anticipate niyo na. Habang maaga pa, i-ready niyo na lahat. Kung wala pa kayong NC2 ngayon, mag-aral kayo. Ha? Mag-aral pag wala pang NC2. Kasi yung iba, K-12, graduate daw, and wala pang NC2, pwede daw mag-apply. Nakalagay naman dun sa list of sa qualifications, kailangan ng TESDA. So, ngayon, mag-aral na. Huwag na yung sayangin ng araw, ha? Mag-aral, anong kailangan na i-comply na.
Para at least, pag nandiyan na ang recruitment ulit, is ready na kayo. Wala na kayong magiging problema. Magko-comply na lang kayo, magfo-photocopy na lang kayo. Okay? So, yun lang. I just want to share yung experience ko this past few days kasi even late night, may mga nagme-message. At the same time, gising pa naman ako at wala tayong ginagawa ng late night na, di ba? Siyempre, nakapag-reply ako. So, yun, sa mga natagalan na replyan ko, so sorry. And yun, nakapag-reply man ako kahit paano. As much as possible, nag-reply ako sa mga questions nyo. So, yun lang. Be ready and to be snappy kahit paano, ha, boys and girls. So, good luck. Ingat.